Hari ng mga Diyos Kabanata Siyam. Gabi na. Zhou family, sa isang matangkad at marangyang courtyard. Kuya, kailangan mong manindigan para sa akin. Ang Zhao Feng na iyon ay isang maliit na alagad ng pamilya ng Sangay, ngunit ginawa niya akong nawalan ng mukha sa harap ng lahat. Kinagat ni Zhao Kun ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Kamakailan, 2 beses siyang natalo sa isang branch family disciple, at wala man lang siyang mukha na lumabas. Basura. Sa Katail-hasek sa gitna ng silid ay nakaupo ang isang payat na binata na may maikling buhok na parang cheetah. Ang maikling buhok na binata ay mukhang katulad ni Zhao Kun, ngunit ang kanyang kagandahan at ugali ay malamig at mapagpasyahan, prangka at maliksi. Siya ay kapatid ni Zhao Kun, si Zhao Chen. Kuya, nakikiusap ako. Kailangan kong ilabas ang galit ko. Si Zhao Kun ay nabalisa, puno ng takot at puot. Noon pa man ay natatakot na siya sa kapatid niyang ito. Mula pa noong bata pa siya, palagi na siyang binyo-bully ng kanyang kapatid na si Zhao Chen. Ang pinaka nakapagpaparamdam sa kanya na walang magawa ay ang palaging pinipigilan siya ni Zhao Chen. Ngayon, naabot na ni Zhao Chen ang tuktok ng 3 ranggo ng martial path, at sinanay niya ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas hanggang sa 6 na pagbabago. Ang kanyang lakas ay sapat na upang may rank sa nangungunang 5 ng mga panlabas na disipulo. Kahit 3 hanggang 5 kay Zhao Kun ay hindi magiging kalaban ng kanyang kapatid. Kinaumagahan, maagang nagising si Zhao Feng, at nag-practice muna siya ng Angry Dragon Fists at Pushang Formula. Ang 2 martial arts technique na ito ay maaaring ituring na pangunahing cultivation technique ni Zhao Feng. Malayo pa ang 3 ranggo ng martial path. Nag-practice si Zhao Feng ng 1 oras, at ayon sa plano, na ginawa niya kagabi, pumunta siya sa accounting room ng pamilya. Ayon sa mga patakaran, tumatanggap si Zhao Feng ng 10 pirasong pilak bawat buwan mula sa angkan. Hindi ko pa natatanggap ang pera ngayong buwan. Dumating si Zhao Feng sa accounting room ng pamilya. Zhao Feng, pangalawang ranggo ng martial path, branch family disciple, 20 pilak. Walang ekspresyong sabi ng accountant. 20 pilak. Kinuha ni Zhao Feng ang pilak at tumango bilang pasasalamat. Matapos maabot ang 2 ranggo ng martial path, dumobol ang kanyang buwan ng allowance. Gayunpaman, naunawaan niya na ang 20 tail ng pilak bawat buwan ay sapat na para sa isang ordinaryong tao na mamuhay ng walang pakialam. Ngunit para sa martial arts cultivators, ito ay isang patak lamang sa balde. Ang ilan sa mga mahalagang halamang gamot na ginamit upang mapabilis ang paghilinang ng isang tao at makapasok sa susunod na kaharian ay madaling nagkakahalaga ng hanggang 1,000 tail ng pilak. Ang mga anak ng mayayamang pamilyang iyon ay maaaring kumonsumo ng 1 o 2 mahalagang halamang gamot, na katumbas ng kita ng mga ordinaryong bata sa loob ng mga dekada. 20 tail ng pilak. Huminga ng malalim si Zhao Feng, kinuha ang 20 tail ng pilak na dala niya, at umalis sa teritoryo ng Zhao clan, patungo sa palengke ng Sun Feather City. Kung dati ay ibibigay na niya ang kanyang monthly allowance sa kanyang mga magulang sa oras na makuha niya ito para makatulong sa gastusin ng pamilya. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya ginawa iyon. Sa halip, kinuha niya ang 20 tail ng pilak at umalis na mag-isa. Hindi nagtagal, pumasok si Zhao Feng sa pinakamalaking trading market ng Sun Feather City. Sa isang tindahan ng armas sa lungsod. Tindera, magkano itong mabigat na pana na bakal? Matagal nang naghahanap si Zhao Feng sa tindahan ng armas, at sa wakas ay natagpuan na niya itong mabigat na bakal na pana. Mabigat na bakal na pana, malakas na piercing power, epektibong hanay ng pagpatay na 150 metro. 20 tail ng pilak, nakangiting sabi ng tindera. Nakita niya ang simbolo ng Zhao clan sa damit ni Zhao Feng. Sa Sun Feather City, kilala ang pamilya Zhao, pamilya Xin, at pamilyang Qiu bilang 3 dakilang pamilya. Sa loob ng 1,000 milya ng Sun Feather City, ang kanilang impluwensya ay napakapangit. 20 tail ng pilak. Kumunot ang kilay ni Zhao Feng at sinabi sa mahinang boses, "Maaari mo bang gawing mas mura?" Ngumiti ang tindera, "Paano ito? Ibibigay ko sa iyo ang pinakamababang presyo, 18 tail ng pilak. 15 tail ng pilak. Kulang ako sa pera, pero kapag may pera ako sa hinaharap, doble ang babayaran ko sa iyo." Diretsyong sinabi ni Zhao Feng, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. 15 tail ng pilak. "I'm afraid that is too little. There's no space for profit at all." Panipi. Ang tindero ay tila nasa isang mahirap na posisyon, ngunit nang makita ang sinseridad ni Zhao Feng, siya ay nagngangalit, "Sige, ang tindahang ito ay nasa ilalim pa rin ng pangalan ng pamilyang Zhao, sana ay tuparin mo ang iyong salita." "Salamat." Nagpakita ng pasasalamat si Zhao Feng.
Hindi niya inaasahan na ang tindahan na ito ay nasa pangalan ng pamilyang Zhao. Hindi nagtagal, binili ni Zhao Feng ang mabigat na bakal na pana sa halagang 15 tael ng pilak. Pagkatapos, ginamit niya ang natitirang 5 tael ng pilak upang bumili ng 12 palaso, isang bote ng lason, at ilang pagkain. Tulad nito, si Zhao Feng ay walang pera. Hindi ako dapat mabaigo, bulong ni Zhao Feng sa sarili, at agad na umalis sa Sun Feather City. Sa sandaling umalis siya sa Sun Feather City, ginamit ni Zhao Feng ang lightly floating ferry sa paglalakbay, at ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa isang ligaw na kabayo. Gamit ang oras na ginugol niya sa paglalakbay, mas naintindihan niya ang lightly floating ferry. Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay dumating na si Zhao Feng sa kanyang destinasyon Sky Cloud Forest. Ang Sky Cloud Forest ay ang pinakamalaking primeval forest sa Cloud Country. Sumasaklaw pa ito sa mahigit 12 bansa. Bilang pinakamalaking kagubatan sa mga nakapaligid na bansa, maraming mapanganib na mabangis na hayop sa Sky Cloud Forest. Medyo malalim lang, madalas may mga bakas ng mas mataas na ranggo na mabangis na hayop. Ang mabangis na hayop ay iba sa mababangis na hayop. Naimpluwensyahan sila ng enerhiya ng langit at lupa, at unti-unting naging mga halimaw. Ang kanilang lakas ay masasabing nakakatakot. Ang ilan sa mas malalakas na mabangis na hayop ay maaari pang sirain ang mga nayon. Tanging mga tunay na martial artist lang ang makakalaban sa kanila. Hindi pumunta si Zhao Feng sa Sky Cloud Forest para maghanap ng mga mabangis na hayop. Hindi pa siya umabot sa puntong pagod na siyang mabuhay. Simple lang ang layunin niya, ang manghuli at kumita ng pera. Sa Sky Cloud Forest, mayroong ilang malalakas na mabangis na hayop, at ang kanilang balahibo at mga bahagi ng katawan ay nagkakahalaga ng maraming pera. Halimbawa, ang isang may sapat na gulang na brown bear ay maaaring nagkakahalaga ng 2 hanggang 300 tael ng pilak. Gayunpaman, ang lakas ng labanan ng isang may sapat na gulang na brown bear ay higit na lumampas sa isang ordinaryong second-rank martial artist. Sa pangkalahatan, isang ikatlong ranggo lamang na martial artist ang magkakaroon ng kumpiyansa na talunin ito. Siyempre, ang target ni Zhao Feng ay hindi isang brown na oso o isang malaking mabangis na hayop. Bagaman ang malalaking mabangis na hayop ay nagkakahalaga ng maraming pera, sila ay masyadong mabigat. Hindi ko kayang magdala ng higit sa iilan sa isang pagkakataon. May plano na si Zhao Feng sa kanyang pagpasok sa Sky Cloud Forest. Ang kanyang anyo ay kumikislap, at tulad ng isang lunok, siya ay tumalon sa isang sanga ng puno at ginamit ang puwersa upang lumipad. Ilang sandali pa, tumalon si Zhao Feng sa isang sinaunang puno na mahigit 100 metro ang taas. Ang sinaunang punong kahoy na ito ay mas matangkad kaysa sa nakapaligid na mga puno, at nagdulot ito ng pakiramdam ng kakayahang tumingin sa ibaba mula sa itaas. Kung hindi lang dahil nag-practice siya ng lightly floating ferry, natakot sana si Zhao Feng. Nakatayo sa sinaunang puno, sinimulang eye-scan ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang nakapalibot na kagubatan. Whoosh! Sa susunod na sandali, ang kanyang kaliwang mata ay pumasok sa isang estado ng supervision. Sa loob ng 5 o 6 na milyang radius, nakikita niya ang lahat ng bagay na kasing liit ng langgam sa puno. Kailangan munang tukuyin ni Zhao Feng kung mayroong anumang mapanganib na mabangis na hayop sa malapit, o kahit na mabangis na hayop. Hindi nagtagal, nagkaroon ng malinaw na pag-unawa si Zhao Feng sa sitwasyon sa loob ng 5 o 6 na milyang radius. Mayroong hindi bababa sa 20 mabangis na hayop na maaaring magdulot ng banta sa kanya, at ang isa sa kanila ay nasa malapit, ngunit walang mabangis na hayop sa malapit. Nagsisimula na. Huminga ng malalim si Zhao Feng, at dahan-daang iginuhit ang heavy iron bow sa kanyang kamay. Whoosh! Sa pamamagitan ng pag-iling ng bowstring, ang matalim na palaso ay tumagos sa hangin, tumawid sa 100 metro nang may hindi nagkakamali na katumpakan habang tinutusok nito ang isang makamandag na ahas na may batik-batik na ginto na 4 hanggang 5 metro ang haba. Hiss! Tumalon ang golden spotted viper at inilabas ang dila nito. Ito ay mabangis at duguan. Gayunpaman, ang arrow ni Zhao Feng ay napakatumpak, at tumama ito sa mahina nitong lugar. Ang golden spotted snake ay nakipaglaban saglit, at pagkatapos ay namatay. Ang lason ng golden spotted snake ay nakamamatay, at maaari nitong banta ang buhay ng isang martial disciple ng 3 ranggo ng martial path. Nakahinga ng maluwag si Zhao Feng, at natatakpan ng pawis ang kanyang mga palad. Kung ito ay isang labanan, ang takbo ng golden spotted snake ay napakabilis, at ang lason nito ay nakamamatay. Gayunpaman, malaki rin ang nakuha ni Zhao Feng. Napakahalaga ng balat, pangil, at gallbladder ng golden spotted snake. Ang golden spotted snake na ito lamang ang maaaring magdala kay Zhao Feng ng 3 hanggang 400 pilak, at mas mahalaga pa ito kaysa sa mga normal na mabangis na hayop.
Matapos patayin ang Golden Spotted Snake, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata para maghanap ng bagong target. Huni. Sa isang tiyak na sandali, narinig ni Zhao Feng ang isang matalim na huni sa hangin. Isang Iron-beak eagle na may haba ng pakpak na 1 metro ang kumislap. Sa isang kislap ng pilak na liwanag, lumipad ito sa ibabaw ng kagubatan at madaling pumatay ng isang lobo na may hahalin tulad sa ikalawang ranggo ng martial path. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay solemna. Ang Iron-beak eagle na iyon ay kilala bilang Metal Pecker Eagle, at ito ay sikat sa Sky Cloud Forest. Ang galing nito sa pakikipaglaban ay nalampasan ng isang normal na magsasaka ng ikalawang ranggo ng martial path, at halos wala itong natural na mga kaaway. Mabilis ang takbo ng Metal Pecker Eagle, ang mga balahibo nito ay parang bakal, at ang depensa nito ay malakas din. Ito ay halos isang mabangis na hayop, at ang pagpatay sa isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 800 pilak. Nag-isip si Zhao Feng sa puntong ito, at pinaandar niya ang kanyang kaliwang mata sa sukdulan, na nakalok sa Metal Pecker Eagle. Sa pagkakataong ito, naglabas siya ng palasong nababalutan ng lason. Creak! Ang heavy iron bow ay hinayla ni Zhao Feng.